Magandang araw, Grade 3. Ngayon nga ay ang ikaliwang linggo natin at ikatlong araw naman sa GMRC 3, Quarter 1, kung saan tatalakayin natin ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. Pagkatapos ng aralin natin ngayong araw, kayo ay inaasahang maisasakilos ang mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. Maipaliliwanag rin ninyo na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan ninyo. Para sa ating panimulang gawain, ano ang natatandaan ninyo sa ating pinag-usapan kahapon? Bakit mahalagang matutunan ang tamang pagtitipid? Ngayon naman mga bata, suriin at tingnan ninyong mabuti ang larawang ito. Ano-ano ang inyong nakikita at napapansin dito? Sige nga, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano naman kaya ang ginagawa ng mag-anak? Sa inyong palagay, ano kaya ang pinag-uusapan ng pamilyang ito? Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay upang maipaliwanag na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang inyong pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan ninyo. Sa ngayon ay alamin muna natin kung ano nga ba ang pagtitipid o sa English ay ang thriftiness. Ito nga ay ang maingat na paggamit ng mga mapagkukunan at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira pang pera para sa hinaharap. Kung saan ang pag-iimpok naman o saving ay ang paglalagak o pagdideposito ng pera para sa hinaharap o sa ating kinabukasan. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pagsisave sa bangko. Ayan, pwede kayong mag-open ng account o kaya ay magsabi sa inyong mga magulang para kayo ay makapagsimulang mag-ipon ng pera. Pwede rin naman sa alkansya o tinatawag nating piggy bank. Suriin naman natin ngayon ang sumusunod na sitwasyon. Si Richard at Angel ay mag-aaral ng paaralang elementarya ng MUSMS. Silang dalawa ay parehong nasa ikatlong baitang sa darating na pasukan. Noong nakaraang taon ay may sobra pa silang kwaderno, lapis at iba pang kagamitan. Paano mo kaya hihikayatin ang dalawang bata na gamitin pa ang natitira nilang kagamitan? Sige nga. Ano naman ang dapat mong gawin upang makalikom at may handa ang mga kagamitang kailangan na di gumagastos ng malaking halaga? Next, sobra-sobrang baong pera ang natatanggap ni Perla sa tuwing pumapasok siya sa paaralan. Madalas ay ibinibili niya ito ng mga bagay na hindi naman kailangan. Bilang kanyang kamag-aral, paano mo hihikayatin si Perla na itago ang kanyang labis na pera? Para sa pangkatang gawain, ang pangkat 1 or group 1 ay gagawa ng advocacy campaign na humihikayat sa inyong kamag-aral na mag-impok at magtipid. Ang pangkat 2 naman ay magtatala ng 5 gawi o gawain na nagpapatatag sa pag-iimpok at pagtitipid. Pagkatapos ay ipaliliwanag ninyo ito sa unahan. Para naman sa pangkat 3, gagawa kayo ng budget plan ng inyong gasto sa paaralan. Mayroon kayong 100 pesos na gugugulin para dito. So paano nyo kaya ito babudgetin at ano-ano ang inyong mga bibilhin? Ang mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay naglalayong magturo at mag-empower sa bawat miyembro na maging responsableng mamamahala ng pera. Sa pagbuo ng mga kasanayang ito, sila ay nagiging handa na pamahalaan at harapin ang mas malalaking halaga o mga gamit sa hinaharap na may kumpiyansa at kaalaman.
This time, children, isusulat ninyo sa inyong kwaderno o notebook ang tama kung isinasaad ng pangungusap ay tama at mali kung ito ay hindi tama. Number 1. Kung ang pamilya ay nagkakaisa at nagtutulungan sa pagtitipid at pag-iimpok, sila ay mas handa sa hamon ng buhay. Number 2. Makinig sa pamilya para sa tamang pag-iimpok at pagtitipid. Number 3, sa bawat pagtatabi ng pera, madami tayong nabibili o mabibili pa kahit hindi natin ito kailangan. Pang-apat na bilang, ang pag-iimpok ay paghahanda para sa magandang buhay. At panghuling number, ang pagiging mapanuri at maingat sa paggastos ay napakahalaga. O mga bata, lagi nga ninyong pakatatandaan na ang mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang inyong pamilya ay pagpapaunlad sa sarili ninyong kasanayan upang mapamahalaan ninyo ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit ninyo sa kinabukasan. Ngayon naman ay sagutan natin ito sa inyong sagutang papel. Punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ito kaya ay pag-iimpok, pamilya, kontribusyon, gawi, o kinabukasan. Para naman sa karagdagang gawain o takdang aralin, isulat ninyo ito at sagutan sa inyong bahay. Umaasa akong nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain sa araw na ito. Maraming salamat. Huwag kalimutang sundan si Teacher Ana o si Teacher Ana Vlog para sa mas marami pang video at kaalaman kagaya nito.